ng kanyang labi? Yun ang the highest respect, esteem, and love that a person can do to another person. Alam mo naman, galing tayo sa police, di ba? At saka sa military, yan ang the highest action that a person can do sa isang tao kung ginagalang mo at mataas ang pagtingin mo. Dahil kung minsan, bagamat kortesya na binibigay, kung ayaw mo saluduhan yung isang tao, tumatalikod ka. O kaya, umaalis ka. Dahil ayaw mo sayangin yung pagrespeto na nakalaan doon sa saludo. Yun lang ang pwede kong igawad sa kanya bilang pamamaalam. Okay. Pero mali yata yung salitang pamamaalam dahil sinabi ko na buhay pa rin siya sa ating alaala, sa ating puso, sa ating damdamin. Okay. Na wag sanang kalilimutan yung kanyang pinakitang pagkatao, na tunay na tao, na walang iniisip na masama sa kapwa o ginagawa. Gusto lang niya tumulong, magpatawa, magbigay ng kasiyahan. At saka yan, maraming tinutulungan yan. Kaya lang, hindi siya nag-advertise hindi siya nagyayabang. Alam mo, ganito, ganyan, ganon. Okay. Silently, he does his own thing. Mayor. Pag may nakita siya, yun, nag-aabot ng tulong yan. Mayor, salamat po sa oras. Good morning po. Maraming salamat, Arnold. Manila Mayor Alfredo Lim. Agad din pong naglabas ng mensahe si Joshua Padilla sa kanyang Twitter account matapos ang libing. Sa kanyang tweet, nagpasalamat si Joshua sa kanyang lovey dahil pinasaya raw ni Dolphy ang buhay niya at ng sambayan ng Pilipino hanggang sa muling pagkikita na lang daw. May kalaki pa itong larawan ni Dolphy na nagdarasal. Mahigit 2 dekadang nagsama sina Dolphy at Joshua at may 2 po silang anak, si Zia at ang adopted daughter nila na si Nicole. Matyagang naghintay sa labas ng sementeryo ang ilang tagahanga ng Comedy King. Hindi man nakalapit sa libing, kontento na raw silang naipahayag nilang pasasalamat at pamamaalam sa kanilang idolo. Ang report mula kay PR Kanghel. Kahit alam nilang hanggang labas lang sila ng sementeryo, dumayo pa rin dito ang magtiyahing Lourdes at Rita. Paborito kasi namin siya Lagi namin siyang pinanonood, yung mga pelikula niya, kahit ng bata pa. Ayun. Kaya kahit na mainta araw, bawal saan mainit, sige pa rin ngayon. Kahit sa pamagitan nandito, nakita man lang namin siya, hindi kami nakakikirami. Sina Shirley at Lynn nagsuot pa ng Dolphy t-shirt. Nanghihinayang sila na di sila nakapunta sa burol, kaya nagpunta sila sa libing. Okay lang po. Kasi kahit pong tingin lang po sa labas po. May ilan namang bumisita sa kanilang patay sa Heritage Park, kaya nakilibing na rin sa Hari ng Komedya, bagamat malayo lang. Napag-usapan din namin na pupunta lang kami diyan sa kapatid namin. Tapos, pagdating namin diyan, malapit lang naman din dito, kaya nag-ano na kami. Hanggang ngayon, may mga nagbebenta pa rin ng mga Dolphy memorabilia. Ang ilang nagtitinda, idodonate ang bahagi ng kikitain nila. Pag-alala raw sa kabaitang ipinamalas ni Mang Dolphy. Pagka may natira po, ipinamimigay niya po sa barangay namin yung mga natitira. Pamamaalam na puno ng pasasalamat. Ito raw ang pabaon ng matagahanga ni Mang Dolphy sa kanya, ang Hari ng Komedya na nag-iwan ng masasayang alaala sa kanilang puso. Sinubaybayan po ng mga taga-Tondo sa telebisyon ang paghatid kay Dolphy sa kanyang libingan. Pakiramdam daw ng ilan sa kanila. Parang nawalan sila hindi lamang ng kababayan kundi ng kamag-anak. Narito ang report ni Maria Bulaklak Ausente. Kayo po ay habol pa. Umaga pa lang nakaabang na sa live coverage ng libing ni Mang Dolphy ang 68 taong gulang na si Lola Aida. Sabay raw silang na ospital ni Mang Dolphy noon. Nakilala ni Lola Aida si Dolphy nang 3 beses silang umawit ng pasyon sa bahay ng aktor sa Parañaque. Sakit sa dibdib. Parang kamag-anak mo rin yung namatay. Ang sakit. Parang hindi rin iba sa iyo yung namatay.
Ang mag-asawang Trinidad naman damang-dama rin ang kawalan. Kakilakilabot. Ako nga hindi ako naiiyak ako. Talagang nakakaawa sila. Lalo pa sa mga dadaang araw kung kakayanan ba nila yun. Naawa talaga ako. Ang mga batang ito bumuhos din ng luha para sa itinuturing na rin nilang Lolo Dolphy. Babantayan niya po lagi yung mga nagmamahal sa kanya. Sana ko nasaan na siya. Masaya pa rin siya. Lalo Dolphy, sana po maging masaya po kayo sa langit. Huwag niyo pong kakalimutan po mga nagmamahal sa kanya. I love you po, Lolo Dolphy. Pero tulad ng nais ng idolo, ngiti pa rin ang kanilang isusukli sa kabila ng paglisan ng hari ng komedya. Para sa unang balita, Maria Bulaklakaw Center reporting. Sisikapin naman daw ng pamilya Quezon na makapag-move on ngayong naihatid na sa huling hantungan si Dolphy. Pero aminado po ang panganay na anak ni Dolphy na si Manny Boy na hindi pa nagsisink in ang paglisa ng ama. Kaya kailangan nilang tibayan ang loob. Babalik na si Manny Boy sa Amerika sa Miyerkules. Hihingi na lang daw siya ng update kay Joshua Padilla at sa kanyang mga kapatid kung ano ang magiging plano sa kaarawan ng Comedy King sa July 25. Magagalit siya pag hindi ko ginawa yun. Kasi sasabihin nun, galing siya sa lahat ng klase ng hirap sa buhay. Yung strength niya hanggang pati nung nasa ospital siya, talagang hindi siya sumuko, lumaban siya. Ang hiling sa atin ni Dolphy, alalahanin siya ng maingiti. At sa huling araw ng kanyang burol, nasunod po ito. Sa halip kasi na luha, tawanan ang nangibabaw na magpatawa ang mga dati niyang nakatrabaho. Narito ang report. We want to end tonight laughing. Di lang ngiti kundi halakhak ang nangibabaw sa huling gabi ng burol ni Tito Dolphy. Ang pamilya Quezon, tinarget ng tila instant stand-up comedy. Unang tinukso si Joshua Padilla ng orihinal na Kevin Cosme. Sabi ko, Direk Alquin, o kung sino man yun, Leo Martinez, may bago akong screen name. Joke lang naman yun, wala naman screen name ang writer eh. Ano yun? Sabi ko, Kevin Cosme. Dahil Kevin Costner eh. Hindi na naipagpaalam, ginamit na lang. So siya. Kaya ako naman nabanggit yan, ha? Siya, andyan ka, ha? Ang tagal na panahon nun ala naman ako natanggap na royalty. Siya. Ako witness nung ikaw kanyang gusto palang dagitin. Nagkaroon ng show kami na Plaza 1899. Hindi ko makalimutan yon, ikaw ni-request na i-guest. After 2 weeks gusto i-guest ka ulit. Sina Bebet Ortesa at Isko Salvador o mas kilalang Brad Pitt, ang parehong matagal na kasama ni Tito Dolphy, may asaran pa. Wala ba tayong gwapong-gwapong isusunod? Maraming salamat, Miss Bebet Oropesa. Hindi, of course, joke lang yun. Ang layo mo naman, beauty queen yun eh. Elizabeth. Actually, hindi ho ako a-attend talaga rito. Dahil po, hindi rin siya attend ng burol ko eh. Ba't ako attend? Di ba unfair yun? At ang extra sa John and Marcia, may pasabog daw sa pamilya Quezon. Matagal itinago ito sa'yo. Bandol, ampong ka lang.